Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Bigyan po natin ito ng reaksyon itong babaeng malapit na ring isang sablay mo lang yari ka. Fake news kasi sila, mga fake news. So alam nyo naman pag fake news, mainit po yung gobyerno dyan sa mga fake news na tao, di ba? Hindi naman nahayaan ng gobyerno na araw-araw ka na lang na magpapakalat ka ng fake news. O, di ba? Or di kaya pambababoy, pambabalahura sa administrasyon. So ito na po, no, simulan po natin ito. Ayan, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, simulan na po yan, kalimbangin nyo na po yan. Ayan. So play po natin to. Marcos, pito sa may warrant of arrest sa kustudyan na ulol mo. Ikaw talaga, Marcos, ginagawa mong tanga ang taong bayan. Paano gagawin tanga yung taong bayan? Diba? Totoo naman yan. Shoutout muna kay Virgilio Giernali. Ayan. Paano gagawin tanga yung taong bayan? Yun naman talaga yung katotohanan. Tanga. Ikaw yung tanga. Diba? Oo, mukha mo pa lang ang putang ina. Magbablog ka sa kagubatan pa. Diba? Tapos, grabe, pati yung mga puno, nilamon ng filter. Tangin na. Hindi mo kami gayahin, natural na kulay. Di ba? Alam mo, kahit ano pang takip mo ano pang pagpipilter mo sa mukha mo, tangina, kitang-kita pa rin namin yung kabubuhan mo. Yun naman yung totoo, bobo ka talaga eh. Kinakawawa mo na nga, ninanakawan mo na nga. Paulit-ulit. Kahapon pa, nung isang araw pa, wala bang iba dyan? Ninanakawan or kung ano pa, wala pa ulit-ulit. Pang tanga, gago. Sarili mo mismo, isuko mo yan. Tanga, paano isusuko ni Pangulong Bongbong Marcos yung sarili niya kung siya naman mismo walang kaso? Bobo. Kahit pa sumuko yan sa kapulisan, kasundaluhan, o anuman sa ngayon ng gobyerno, hindi pa rin nahuhuli niya dahil wala ngang kaso, tanga. Yan kasi, diba? Inuna kasi yung pagpapakangkang eh. Diba? Pakangkang pa more. Ayan tuloy, nagmukha kang ob-ob. Dahil ikaw ang mastermind sa nakawan sa gobyerno mo, okay? Mastermind ka. Di pa, patunayan mo. Hindi nga mapatunayan ng mga malalaking tao. Ikaw pa kaya? Napukpok ka lang. Hindi nga mapatunayan ng ibang tao dyan. Tapos ikaw, magsasalita ka ng ganyan. Ang tanga mo. Dami kang nakulimbat na pera. Gago ka. Magnanakaw ka. Yan po pasikatin po natin itong kupal na to. Sa Facebook ko, sikat na rin to eh. Viral na rin itong inutil na to. Ewan ko, 1 million views na yata yung ano ko sa Facebook, content ko sa pokpok na to. So anyway, ayan, nakaw, saan ang ebidensya? Si Lustay ang magnakam sa nakaw, wala ng ibang paratang. Di ba? Sige na, sunod po natin ito. Putang inang babaeng ito. Diba? Wala sa ayos yung kanyang mga sinasabi. So, ito na. Ito naman po about kay Bato de la Rosa. Tingnan natin kung Bato, senador ka pa ba, Bato? Ikaw ba senador pa ba ngayon o hindi na? Ako yung nagtatanong lang naman, Bato, kasi syempre, naku-curious si ballpoint man, di ba? Sana naman, Bato, no? Siguro ito muna yung isunod natin. Okay? Ito muna, mas gusto ko to eh. Mas gusto ko tong isunod. Itong ano na to, itong video na ito. Ayan. Maaari bang pwersahin ipa-drug test ang Pangulo? Kasi ito ngayon yung mainit na usapan eh. Diba? So, bigyan natin to ng reaction. Ito muna yung unahin natin. Kasi, para maliwanagan po yung mga DDS na mga kupal. DDS na mga tatanga-tanga. Tuloy. Lagi po natin alalahanin na hindi obligasyon ng inaakusahan na patunayan siya ay malinis at inosente. Diba? It's always the accuser who has to lay all the cards
at evidences na yung inaako sa kanya ay may kasalanan. Tama yan, di ba? O, alam nga namang inaakusahan mo ako, nagnakaw ako ng candy, tapos ako pa magpo-provide sa'yo ng ng ebidensya, CCTV, para mapatunayan lang yung akusasyon mo sa akin, di ba? Tanga yung mga DDS talaga. Oh, di ba? Kung sinasabi niyong adik yung Pangulo, patunayan nyo, labas kayo ebidensya, wag yung AI, di ba? Ebidensya na siya ay gumagamit. Hindi po yung salita ni Aimee, kasi hindi po, walang kwentang ebidensya yan. Hindi po yung salita, kasi lahat po ng tao pwede magsinungaling. Tandaan nyo yan. Ha? Yung kailangan nating ilabas, yung actual, yung video talaga na gumagamit yung Pangulo. Diba? Yan yung kailangan naming ebidensya. Kasi kung maipakita nyo yan, papalakpakan ko kayo sa utak eh. Diba? So, ganun dapat yun. Sa batas ganun lagi. BMB Joby, shoutout po I have seen so many trials before being a daughter of a lawyer, and also I have brothers na lawyer din. Sa korte, hindi papakinggan ng sino man na papatunayan na malinis siya at inosente siya, wala siyang kasalanan. Walang ganun. Ngayon, itong pag-come out at revelasyon ko ni Amy Marcos, yun yung ginagamit nilang evidence against BBM. Yung evidence po ng mga DDS ngayon, yung baba po ni Amy Marcos. Yan po yung ginawa nilang ebidensya. Maliwanag po yan, Kasi nga naman, mabigat daw na ebidensya ito dahil kapatid mismo. Mabigat talaga, saksakin ka ba ng baba patalikod eh? Ano ba yung ginagawa ni Amy dyan? Sinasaksak si PBBM patalikod ng baba. Nagsalita. Pero, salita lang yun. Nasaan ang evidence? Salita lang, hindi tatanggapin sa korte yan. Ito kasi yun, kung bawat paratang kay BBM na siya ay drug addict, at hihingian siya palagi, no? May kaakibat na drug test, lahat ng paratang sa kanya. Di kahit sino kalaban, pwede siyang diktahan. Pangulo siya, remember? Nagiging instrument. Pangulo nga tapos didiktahan mo lang. O, diba? Mga DDS, makinig. Lang kasi siya ng political harassment. Now, being the president, the leader. Tandaan po natin na leader po itong taong ito. Hindi. Huwag kalimutan mag-like ha, kalimbangin yung itlog ni Digong dyan ha. At share po natin ang video ito. Pwedeng susunod-sunuran na lang yan kung kani-kanino. Diba? Dapat niya maging firm siya as a leader eh. And take note, nagpa-drug test na si BBM before. Nagpa-drug test na siya, wag po natin kakalimutan yan. And it turned out negative. Now, tungkol naman sa pinupukol sa kanya, na dahil ito, nag-come out nga to si Amy Marcos, lumantad sa publiko, sa rally pa, na ilang libo yung umaten. Oy, salamat po Leticia Villamil, sa iyong pa-flood control project. Malaking proyekto yung gagawin natin, ha? Abot hanggang langit yung ating flood control. Kaya salamat sa iyong pondo na binigay kay Ballpoint Man. Lagyan natin yan ng malaking bakal yan. So lalo pa ngayon, nagkaroon ng drive yung mga bobo at tanga na nagbubulag-bulagan. Lagi nila sinasabi na kung wala siyang tinatago, magpa-drug test siya. Para matapos na yung issue, magpa-drug test na lang. Ang simple, di ba? Pero kung dadaanin sa legal, hindi po ganyan umaandar ang batas. Yes. Bawal. Halal kasi ng taong bayan. Hindi mo pwedeng gawing boy-boy lang yung Pangulo. Hindi naman siya boy eh. Pinakamataas yan na leader sa bansang Pilipinas. Pangulo nga eh. Diba? Okay, sana kung si Sara Duterte, Pangulo ng mga mga tanga. Ay pwede mo utos-utusan yan. Pero ito, Pangulo talaga ng Pilipinas to, nagtatrabaho eh. Diba? Hindi mo pwedeng diktahan. Si Sara Duterte nga eh. Diba? Sinasabihan na namin yan na huwag ka nang mag-travel-travel sa ibang bansa. Nakinig ba? Hindi naman. So, wala kami magagawa doon. At hindi na namin kailangan ulit-ulitin pa yan araw-araw. Hindi na rin naman makikinig yan eh. Diba? Ganun din kay PBBM. Bakit kayo papakinggan? So, meron lang pong nasasakupan ang drug law. Sabihin na nating unfair. Panoorin natin ang buo. Pero may nasasakupan lang siya na listahan ng mga tao kung sino ang required magpa-drug test. So, itong drug law na ito is RA 9165. May listahan lang sa Section 36 kung sino lang ang mga pwede at i-require sa drug test na ito. Like for example, yung mga drivers, mga gun license applicants, mga estudyante, public and private employees, police and military, criminally charged persons, and candidates for public office. Pero kung papansinin nyo, wala sa listahan ang presidente. At si Sara Pangulo, totoo yan. hindi din kinoconsider ang presidente as staff or employee. Hindi siya sakop ng labor code. He is only governed by the institution. So, siya ang pinakamataas na leader dito sa Pilipinas. Yun. Sa ngayon,
ano nga ba ang hawak ng mga detractors na ebidensya against BBM na sinasabi nila na yun ang katibayan na nag-aadik ang ating presidente? When in fact, there is no positive drug test result. Walang witnesses, walang documentary proof, wala talaga. Sinusubukan gawaan ng storya pero laging palpak. Laging palpak yung ginagawa nilang sarsuela against the president. Mind you guys I am not saying all of this just because maka-BBM ako when in fact hindi talaga ako nag-support kay BBM nung elections. He is not my candidate. I didn't root for him. Pero sana naman, to be fair, ay huwag na tayo Hoy, nakita kita kanina, Danny Beto, pati yung nanay mo. Nanlilimos kayo sa akin. Putang inang babaho niyo, maligo muna kayo. Amoy kanal yung nanay mo, pati pamilya mo, pati anak mo. Next time kung manlilimos kayo sa akin, ligo-ligo din pag may time. Uso naman yung tubig. Puki ng inan yung mga DDS kayo, ang babaho niyo. Maging pasaway sa administrasyon. Dapat maging pro-government po tayong lahat. Originally, kahit sinong umupo, wala namang ganito eh. Mga nag-aaklasa na ganyan. It just so happen na bakit nga ba naging magulo? Sino nagsimula ng lahat ng ito? DDS! Kasi nakatikim ng kapangyarihan yung kanilang tatay, pati anak. Abay, ginanahan. Gustong bumalik. Aba, teka lang. Tapos na kayo. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Kung babalikan nyo, sino ang nagsimula ng lahat ng gulo? Diba? Sumuporta na lang tayo kung sino yung nakahalal, kung sino yung nakaluklok na presidente, sumuporta tayo. Maiksi lang naman ang panahon na gugugulin. At dito sa maiksing panahon na to, ang dami na nagawa ng ating presidente. Alam kasi ni Sara Duterte na hindi siya mananalo sa 2028. Kaya ang gagawin nila, manggugulo, aagawin yung gobyernong ito. Para lahat ng kanilang mga kaalyado, mailigtas niya. Pati sarili nila. Yun yung nakikita ko doon. Kasi kung mag-aantay pa sila ng 2028, malabo silang manalo. Hindi sila mananalo. Paano pag hindi sila nanalo ngayon sa 2028? Walang nakalusot sa kanila. Yan na po, ang magiging katapusan ng career ng mga Duterte at lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Kulong ang aabutin papuntang ICC. Presidente, sana huwag tayo mabulag-bulagan kasi alam natin na maraming nagagawa presidente. Yung iba dyan, bobo lang talaga. Yung iba dyan, bulag lang talaga. Hindi Bobo talaga sila at bulag talaga. talaga nila na-appreciate lahat ng mga ginagawa ng Pangulo kasi wala silang alam sa mga datos. Diba? Pero kung titignan nyo, yung hunger rate, first and foremost, ang hunger rate, sobrang bumaba. Ang laking percent ang binaba ng hunger rate dito sa Pilipinas. Wala pang presidente nakakagawa niyan before. Diba? Lagi tayo nakakonsentrate sa mahalang bilihin, mga ganito. Pero tingnan nyo, Mind conditioning yun eh. ang daming nabigyan ng trabaho ni President. Ang daming investors, foreign investors, dahil magaling siyang makipag-usap. May walang gutom kitchen pa. Nagawa ba yan ng iba? Wala. Nagawa ba yan ng mga Duterte? Wala. Sa totoo lang, kung wala naman talaga ng gugulo, matiwasay ang pamumuno ni PBBM dito sa Pilipinas. Kasi lagi po natin alam. So yun yung video mga pre, ano. At totoo naman po yung sinabi na ang pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas ay matino, matiwasay, mahusay. Lahat po ng positibong dapat sabihin sa Pangulo ay dapat po i-apply na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun naman po talaga yung totoo. Diba? Yun naman po talaga yung totoo. Napakalayo ni Digong kay PBBM. Talagang malayo po. Okay? So yung paninira nila, hindi po yan uubra. So anyway, next topic po tayo. And bago po tayo magtapos sa ating first topic mga pre-en, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Huwag niyong kalimuting kalembangin yan mga pre. Ayan. Diba?